Good morning, Philippines! Good morning, world! Good morning, Metro Manila! And good morning, Metro Cebu! Happy Father's Day to all our fathers out there, whether you are in the Philippines or around the world. Happy Father's Day to all of you. And of course, our special mention to all Christian fathers out there, fathers who have faith in God Almighty, fathers who have fear of God, and fathers who really obey the Word of God when it comes to parenting or fatherhood. Gandang umaga po sa inyo lahat at Happy Father's Day sa lahat ng ama, sa lahat ng tatay, sa lahat ng papa, sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Of course, special mention yung mga tinatawag nating Christian fathers, mga ama ng tahanan na naniniwala sa Diyos na buhay, may takot sa Diyos at tunay na sumusunod sa salita ng Diyos. Particularly yung salita ng Diyos na nagtuturo kung paano maging mabuti, responsible, at maka-Diyos na ama ng tahanan. This is your servant, God's servant. Ako po ang inyong lingkod, Dr. James Lopez, Bishop of Jesus Still Heals, Worldwide Healing Ministries, and the President. I was watching a television program and I was touched by that program because in that program, isa pong dad o isa pong tatay ay binigyan ng tinatawag na certificate of appreciation. Classic dad, pinagit, no? Sa program na yon. At maaring as you listen and watch, maaring isa sa anim na ito ay description ng inyong dad o ng inyong tatay o ng inyong ama. Meron daw pong tinatawag na strict dad, stricto. Meron ding tinatawag na kuripot. Kuripot. Ibig sabihin, hindi generous. At meron din daw shy dad, mahihain. At meron seryoso, no? Very serious na tatay o na dad o na papa. At meron naman daw ding iba't different kinds of dads or daddy or father or papa o tatay, no? Meron po yung tinatawag nating demanding dad. Actually, isa yan sa tatalakayin ko. I will discuss in this blog or in this tutorial. Demanding dads. Unreasonable dads. Ito, hindi natin gusto to. Humiliating dads. Mga tatay na pinapahiya yung kanilang mga anak sa publiko. No? At ayaw din natin ng ganito.
abusive dads. Abusado. Going beyond their authority. No? At meron ding mga research about this. Ang tawag ko sa kanila ay parental favoritism dads. Ano po yun, Dr. Lopez? Ito po yung mga dads, mga father, who show favoritism in their family to their children. At meron ding mga neglectful dads. Ito yung mga mapagpabaya, pinababayaan kanilang mga anak, no? Of course, we don't like that as well. Tawag natin dyan mga responsible dads. Mga responsable. Kaya nga ng mga matatanda natin, gawa-gawa ng anak, responsable naman, hindi naman kaya, no? Pinababayaan lang. Pinababayaan sa asawa nila, sa mga syota nila, sa mga girlfriend nila, o sa kanilang mga magulang o sa ibang mga tao. Neglectful dads. Mga responsible dads. Of course, if you will ask me, personally, I don't like that kind of dads. Responsible. At meron din pong tinatawag na, again, this is based on my research. Copyrighted po to, no? Pag sinabi ko pong copyrighted, bunga po to ng aking sariling pag-aaral, aking sariling pagre-research. Wala akong pinagkuhan ng source. I can say, before God and before men, I am not lying. Ako po mismo ang naka-conceptualize ito. Wala po akong pinagkuhan ng iba. I should say, tinuro sa akin ni Lord based on what I have studied along this line. And I called some of these dads TLC, Tender Loving Dads. Ito yung mga gusto natin. Dads, fathers, who bring up their children with tenderness, with loving kindness, and of course, with love. Yan ang, of course, gusto nating lahat, right? At meron din pong teaching or mentoring dad. I also like that. Mga tatay na tinuturuan, nagtuturo sa kanilang mga anak. And when I say teaching or mentoring dads, I'm not referring to dads who are just teaching their children about general edu or general education. I'm not talking about that. I'm not referring to that. When I say teaching or mentoring dads, ito po yung mga dads na sumusunod sa sinasabi ng Bible from the Old Testament to the New Testament na ang mga tatay dapat tinuturuan ng kanilang mga anak not only about general education but especially about religious or Christian education. In short, they are teaching their children about God, not about math, not about music, not about politics or general education subject, but again, about God. And lastly, I also like this, the disciplinarian dad. Ito po yung marunong, talagang marunong mag-discipline ng mga anak, ha? I'm not talking about disciplinarian lang, no?
Maraming tatay ngayon, alam natin yan, magaling mag-discipline na kanilang mga anak, pero sarili, hindi kayang disiplinahin. You can say amen or you can say ouch. Maraming ganyan, no? Magaling magdisiplina ng mga anak nila. Pero mismong sarili nila, hindi marunong disiplinahin. Pagdating sa pagkain, pagdating sa ibang bagay, pero pagdating sa pagdisiplina sa mga anak, magagaling. Magagaling puno. Pero sa totoo lang, hindi. Dahil mismong sarili nila, hindi nila kayang disiplinahin. For me, I don't like those kinds of dad, frankly speaking. When I am referred to true disciplinarian dads, ito po yung sinasabi talaga sa Bible, tinuturo sa Bible, na marunong talaga mag-discipline. At paano po yung tamang pagdidiscipline? Hindi yung gaya ng ginagawa ng maraming tatay ngayon. Ang tinuturo po ng Bible, we must discipline our children with love and compassion. Nararamdaman ng mga anak natin na pag dinisiplina natin sila, pag pinalo natin sila, o sinaway, o kinorek, o sinabihan natin sila, ni-rebuke natin sila, na-feel nila, my dad is doing this because he really loves me. Hindi lang yung palo dito, palo doon, sampal dito, sampal doon, suntok dito, suntok doon. Salita dito, salita doon, pero hindi nararamdaman ng mga anak nila yung love. Kaya ano pong result? Ang mga anak nila, lumalaki, may dinadalang anger or resentment at 25. Well, before I go further, you might ask, Dr. Lopez, kahit bang tatay ko responsible, not good, dapat ko pa rin po ba i-honor? Well, ang sagot ko po dyan, based on my meditation and research and studying, my answer will be yes. Whoever or what kind of father you have or you had, responsible man yan o irresponsible man yan, sabi natin good yan or bad yan, isa lang po ang alam ko na sinasabi ng Bible. And that is, honor your father and your mother. That is included in the Decalogue or 10 Commandments. Actually, that is the 5th command, the very first command sa 6 na utos na tumutukoy para sa mga tao. And that is the very first command with a promise that if you honor your parents, particularly your father, you will live a long life. So, yan po ang aking sagot. Whoever they are, whatever kind your father is, responsible man yan or responsible man yan, we honor them. And so, sa araw pong ito, I am encouraging everyone, lahat po ng children, lahat ng anak na nanonood at manonood ng video ito. Again, my argument will always be good man yan o bad. Somehow, you should honor them because that is God's command. Right? Now,
I entitled my tutorial or my message this morning, The Greatest Father or the Best Father in the World. And let me ask you my first discussion question. In your opinion, o sa inyong palagay, o sa inyong pananaw, what is your concept of the best father in the world? Well, how are you gonna describe him? Well, let me say again, of course, kung irresponsible yan, kung not good yan, eh, of course, hindi yan best father, no? They might be respected in accordance with God's command, but we dad in the whole world. Of course, they will answer, my dad. My dad is the best father in the whole world. Ang papa ko, ang tatay ko, ang ama ko, ang pinaka-the best na father, ama, tatay, papa sa buong mundo. Of course, yan ang isasagot nila sa inyo. Tama po ba? Yes. That's the usual answer. But then again, gagamitin ko po yung paborito kong linya. Simula nung ako yung nagturo sa Bible College at Seminary, when I was taking my masteral degree, MDiv, ang paborito ko pong linya, you are entitled to your opinion. That is your opinion. But your opinion is not necessarily correct. Hindi po yan laging correct. So, dahil, bakit ko po sinabi? Marami pong anak ngayon eh. Kahit ang mga tatay nila, mga drug addict at mga alcoholic eh. Pag mayaman, pagka maraming binibigay sa kanilang pera, at binibigay ang mga luho nila eh. Kahit mga drug addict yan at mga drug pusher at mga drug lord yan eh. Pag tinanong mo sila who is the best father? They will say, my father, my dad. Kahit yung mga yan ay mga lasinggero, mga drug addict, at mga drug lord. Get the point? Sa philosophy, pag nag-aral kayo, one pillar of philosophy yung tinatawag natin aesthetics, the study of beauty, di ba? Kaya may kasabihan tayo, the beauty is in the eyes of the beholder, di ba? Sa isang nanay, of course, pag tinanong mo yan, siyempre, sasabihin niya sa'yo lagi, anak ko, mga magaganda yan. Mapupogi yan. Kahit naman hindi, no? Of course, anak nila yan eh. They are entitled to their opinion. But then again, subjective po yan. You're talking about a subjective standard. But my blog, my tutorial, my message this morning is not about subjective. We will not focus on your subjective standards or opinion, but we will focus on the objective. So what is the highest standard? Or who is the best judge? The perfect judge na magdideklara ng ating mga tatay ay the best. Di po ba? Walang iba kundi ang Diyos. God Himself is the perfect
and the best judge. And as a theologian and a Bible scholar, I know, tayo po lahat ay, palagay ko narinig na natin yung tinatawag na Judgment Day, araw ng paghukom. Whether you believe it or not, I do not care. But one day there will be Judgment Day. At sa Judgment Day, isa lang po ang standards na gagamitin ni Lord. And that is His perfect word. So anong po sinasabi ko dito? What I'm trying to point out to you is ang pagiging best dad in the whole world is not necessarily based on your subjective opinion or subjective experience, but the objective standard of God written in His perfect word. Ang ibig ko po sabihin, ang best dad in the whole world ay yung pong, makinig po kayo mabuti, the best dad in the whole world is the fathers who obey God's word when it comes to parenting or fatherhood. Tagalogin po natin. Ang the best na ama, tatay, sa harapan ng Diyos, ay yung pong mga tatay na tunay na sumusunod sa salita ng Diyos tungkol sa tamang o pagiging mabuting ama. Nakasulat po ba sa Bible yun? Are you saying, Dr. Lopez, that the Bible is teaching about the parenting or fatherhood? The answer is yes. Again, gagamitin ko na naman po yung paborito nating lina. Kaka-cellphone yan eh, ha? Puro kayo cellphone. Hindi kayo nagbabasa ng Bible nyo, ha? Akala nyo, again, gagamitin ko na naman yung paborito kong litanya. Akala nyo lang. Speculation lang niyo po yun. Speculative lang po niyo yan. No? Akala lang maraming tao, ang Bible tungkol sa Diyos lang. Sa Diyos lang. Mali po kayo. Again, ulit-ulitin ko po, hindi po ako magsasawang sabihin ito, ituro to sa aking mga video. Ang Bible, the greatest book ever written in the history of humankind. It talks about almost everything under the sun, including parenting, fatherhood, motherhood, marriage, family, how to bring up your children, even about sex, almost everything under the sun. Yan po ang dapat nyong matutuhan at ma-realize sa umaga nito. So, hindi ko na po ito haba. Titingnan po natin ngayon yung sinasabi, tinuturo ng salita ng Diyos tungkol sa fatherhood or parenting. Ano ang sinasabi tungkol sa bagay nito? No? At as my practice, I will read it from the Amplified Bible. Tinignan ko po ito sa NIV, tinignan ko sa King James. Again,
with due respect to those who are paborito nyo NIV, paborito nyo King James, I'm sorry to tell you, frankly, yung mga translation na yan na ginagamit nyo, INC, incomplete. Hindi siya kompleto ng sinasabi. Bakit ko po nasabi? Pag tinignan niyo siya NIV, tinignan niyo siya King James Version, ang salita ay ganito lamang. Ang wording ganito lang. Fathers, pater in Greek, do not provoke your children to anger, but bring them up in the nurture and discipline of the Lord. Yun lang ang sinasabi sa NIV or sa King James. And that is, for the information of everyone, incomplete. Pagka tinignan niyo po yan sa original Greek manuscript, mas marami pong sinasabi doon. Kaya, to give you more, I will always give what the Amplified Bible says. And let me read it from the Amplified. I want everyone to listen carefully now. Lalong-lalo na po yung mga fathers, yung mga tatay, at magiging mga children na nanonood ngayon at manonood ng video ito. Para sa ating lahat ito. And let me read that to you from the Amplified. The Apostle Paul, writing to the church, do not provoke your children to anger. Do not push them to resentment with demands that are trivial or unreasonable or humiliating or abusive, nor by showing favoritism or indifference. When we say indifference, means neglect, pagpapabaya, to any of them, but bring them up. Dito po natin kinuha yung English word na upbringing of children. Pagpapalaki ng mga anak, bring them up. You know what it says in the Amplified? Dito ko po kinuha yung sinabi ko kanina, TLC, that tender loving care. Because in the Amplified, it says, bring them up, complete picture. Yes. Again, yan po yung rationale why Dr. Lopez is now using the Amplified from the King James. Well, before I teach or elaborate on this powerful, very informative text about fatherhood, let me say, God bless the reading of His mighty word. Pagpapalain po ni Lord ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Alright. I will go straight forward para hindi po tayo mahaba. I want to limit this tutorial in 1 hour as much as I can. Alright. So, first, let's analyze the text. Kung nakikinig po kayo mabuti at inuunawa niyo ito, meron po kayong makikita rito. Isang negative, isang positive. Pag sinabi ko pong negative, these are the things we must avoid not to do. And positive, these are the things we must do as we father
our beloved children. Now, ano po yung negative? Again, sa lahat po ng fathers, sa lahat ng tatay out there, makinig po kayo mabuti. At huwag niyo pong isipin na kung malalaki na yung mga anak niyo, tama na lahat ng mga pinagagawa niyo. No? I will beg to disagree. There is no greater than the Word of God. That's why I'm trying to base everything on the Word of God. All right. Let's go first. Look at the negative. Ano po yung negative dito? Something we must avoid. Ang sabi dito, do not provoke your children to anger or to resentment. Tagalogin natin. Huwag daw natin gawin na yung mga anak natin ay magalit, mapuot, sumama loob, o maging sa salitang Tagalog mamuhi sa atin. Yan. Pause po muna tayo doon. Ito po yung pinag-aralan ko mabuti. Inaral ko po talaga ito mabuti. Pinagbulay-bulayan ko mabuti. Isip-isip ko mabuti. Again, nagpaturo ko kay Lord. I talk to the Lord in my spirit. What does it mean, Lord? At maraming, again, tinuro sa akin sa Lord, as you say. Well, una po sa lahat, let me clarify. Bilang mga fathers, bilang mga magulang, meron tayong mga ginagawa para sa mga anak natin. There are times, kahit tama or good, nagagalit pa rin sila, no? Tama po ba? I'll give an example so you can relate. Since I am a more than 20 years father, I get 20 years na po akong dad sa aking Unica here. I'll give an example from my experience. Nung po maliit pa yung aking Unica iha, isa sa mga gusto niyang ipabili sa akin, kahit may pera, ay lagi niya sinasabi sa akin Pa, bili mo ako ng bike, bili mo ako ng bike, bili mo ako ng bike. Well, dahil nakatira po kami sa along the road, apartment along the road, so, of course, as a father, as a protective father, consider ko yung safety. So I said to her, no. Kahit may pera ko, hindi kita ibibili because your safety is my priority. So I said to her, no. And, of course, sa umpisa, hindi maintindihan ng bata yun. Medyo nagalit, medyo nagtampo. Pero, eventually, she realized, tama naman si Papa ko. So, natapos po yun. With a happy ending, no? Yan po yung example lang sinasabi ko na meron tayong ginagawa sa pamilya natin. Tama, pero nagagalit o may maaring magalit sila o sumama yung loob nila, no? Hindi po yan ang tinutukoy dito. Ang tinutukoy po dito, yung mga ginagawa natin sa ating mga anak na mali, not good, not right. Kaya sila nagagalit o sumasama ang loob. Yan. Ano pong isa dito? Actually, dito sa text pa lang natin.
Self-explanatory na 'to, marami na pong binibigay dito, eh. Ang example po dito, 'di ba nakalagay, 'pag pinag-aralan niyo nga 'to, yung constructionist sentence, very clear. Do not make them angry by demanding that are abusive or humiliating. Ibig sabihin, ang tinutukoy po dito, yung isang tatay, yung isang father, very demanding, nagdi-demand sa anak, sometimes abusive, sometimes humiliating, sometimes, alam niyo na, unreasonable. Mamaya po, ibibigay ko yung, I'll give top 6, 6 na mga bagay na nagagawa ng isang ama para ang isang anak ay maging puno ng galit o sama ng loob sa kanya. Before I go deeper, hindi lang po to for fatherhood. Even for motherhood, applicable po to. So, yan po ang ibig sabihin dito. May ginagawa yung tatay na mali. Bad. Resulta. Yun, yung anak galit, masama ang loob. At kaya nila, kinamuhuyan yung tatay. Ano example nito? Sa ibang bigay tayo ng common example, di ba? Sa mga napapanood natin sa TV. Tatay nila. Ayan. Nagda-drugs. At syempre, kailangan naman matuwa yung mga anak. Siyempre magagalit. Sasama na loob. At pagka lumala pa yung drug addiction ng tatay nila, o yung alcoholism ng tatay nila, darating sa punto na yung mga anak, kamumuhian na nila yung kanilang tatay. Naalala ko po yung isang narinig kong kwento mula sa aking staff, nangyari sa kanilang pamilya. Totoo po ito eh, no? Kamali ang ginawa mo sa pamilya mo, may resulta yan. Kaya, dapat nating pag-isipan yan. Alright. Marami po nagsasabi, mahirap daw maging magulang, parenting, or fatherhood, or motherhood is very hard. Actually, marami pong libro, maraming treatises, maraming articles, maraming seminars, maraming teaching, maraming tinuturong psychology, etc., etc. Maraming sinasabing mundo, tamang pagiging parents o tatay o nanay. Pero alam niyo po ba, in this tutorial, masasabihin ko po, isang sentence lang po ito ang binigay ni Lord para bigyan tayo ng guidelines sa pagpapalaki natin sa ating mga anak. Isang sentence lang. You don't have to study all the psychological principle. You don't have to study all the books, all the treatises, all the articles. You don't have to attend a lot of seminars, a lot of teaching, etc., etc., offered by the word. You just focus on Ephesians 6:4. Do not provoke your children to anger by demanding unreasonable or abusive demands, or by neglect or indifference, or showing favoritism, but you bring them up in the nurture and discipline of the Lord. That's it. For me,
I will borrow the words of the Apostle Paul. I am fully persuaded. Ako ang lahat po ng fathers, lahat ng parents, susundin itong Ephesians 6:4 na to. I think we will have a powerful, effective, and productive parenting or fatherhood. We will be successful fathers or parents. No? Bakit? Sino po ba ang lumikha ng pamilya? Tao ba? O Diyos? Kaya nga po, pag ako yung nagkakasal lagi kong tinuturo yan no? Sa akin message before the wedding ceremony itself. What do you think? Is marriage a human idea? Or is it a God's idea? And when it comes to family, bringing up children in particular, is it a human idea or God's idea? It is all God's idea. Meaning, lahat po yan, ang Diyos ang nagpasimula. At dahil ang Diyos ang nagpasimula ng lahat ng iyan, alam ni Lord kung ano ang tamang gawin para maging successful tayo sa mga ganyang bagay. Kaya nga sinabi ko kanina you don't have to read and study a lot of books, a lot of articles, a lot of seminars, a lot of teaching, a lot of psychological principles. You just focus on this and see the results. Now, ang parallel po nito ay nasa Colossians. Pareho po kasi itong prison letters ni Apostle Paul. Magkaiba lang ng time period o time. Pero sinulat niya ito during his Roman imprisonment when he was imprisoned in Rome with a Roman soldier under house arrest. Ephesians and Colossians. Sa Colossians, let me read that to you. Kumbaga, supplemental knowledge na natin po ito, no? Karagdagang kaalaman ka nga. Sa Colossians, nakalagay po, do not provoke your children lest they are discouraged. Yung discouragement, broken in spirit, o broken-hearted. At nung ito po'y binagbubulay-bulay ko, again, as I meditate on it, the Lord is teaching me, the one thing that came to my mind, isang bagay lang naman ang dapat i-discourage natin sa mga anak natin, di ba? Ano po yun? We discourage them in doing something bad. Tama? But in doing something good, something great, bakit natin sila i-discourage? Tama? Am I right or I am wrong? When they are doing something good, something right, something great, why you're discouraging them? Nakarinig pa ako ng isang kwento. Gusto rin mag-aral ng ganitong kurso. Diniscourage ng mabuti niya. Mabuti daw, kuno, na ama. Dahil palaasa lang yung ama. Hindi gumagawa ng paraan. Kaya yun, nung hanggang namatay, saka nakakita ng burol. Nakaburol na galit pa. May nagsasabi pa ang isang anak. To be frank with you, I have conducted a lot of necrological services in my more than 30 years of ministry
Wala akong naringgan ng ganyan, kundi yung isang istorya lang niyan. Hindi ba pumapatak dito yan sa message ito? Provoking your children to anger by discouraging them when you should not have discouraged them in the first place. Again, hindi po ako magtatagal dito. Ang iiwanan ko po in this tutorial about fatherhood, isang bagay lang ang alam ko na dapat nating din discourage ang mga anak natin pag tungkol sa paggawa ng masama. I-discourage natin sila. Hoy, huwag kang uminom, huwag kang magdroga, huwag kang manigarilyo. I-discourage natin nila sa mga ganyan. Pero pag gagawin nila isang bagay na mabuti, maganda, something great, tayo, mga magulang, fathers, ang dapat nag-i-encourage sa kanila. Now, let's go to Ephesians. Bago po ako mag-end, I'll give the top 6 lists. 6 things fathers do that provoke their children to anger or resentment or bitterness or hostility or abhorrent. Tagalogin ko po yun. From the lowest to the highest degree of emotion. Kakalungkot to, no? Nilagay ko nga dito sa teaching notes ko eh. O mga tatay dyan, mga fathers dyan. Baka ngayong umaga to eh, mga anak nyo, galit sa inyo. Masama ang loob sa inyo. Mapait sa inyo. Punong-puno ng sama ng loob sa inyo. Na hindi kayo binati man lang. Happy Father's Day pa. Why? Masama ang loob, galit, may kinikim-kim. At kung magsabi man sa inyo ng greeting yan, sa bibig lang, wala sa puso. Bakit? May ginawa kayo that make them that way. Actually, talagang sinulat ko pa yan dito sa aking teaching notes. No? I think the Lord inspired me to write them. Oh. Kaya ngayong umaga, as we're celebrating Father's Day, make sure there's reconciliation between the father and the children, right? Baka mamaya, mga anak nyo hindi kayo mabati-bati o kaya kung binabati man kayo yun nga, galit sa inyo o masama ang loob. Ano po yung ginamit ko kayo ng words from the lowest emotion to the highest emotion? Alam niyo po, pag marami kayong pinag-aaralan, kagaya si Dr. Lopez, marami pong kayong malalaman, no? Kasi maraming tao, alam nila, intelligence quotient, IQ, maaaring yun lang alam nyo. Pero baka hindi nyo alam, meron din po tinatawag na emotional intelligence. That has something to do with understanding and managing of emotions. From anger going up, hindi ko po elaborate dyan. I'm just giving you an idea. May progression po yan. Nagalit, sumama ang loob, nagtanim, naging mapait, namuhi, hanggang sa pinakamatindi po sa lahat, ano? Alam nyo kung anong pinakamatindi sa lahat? What is the strongest emotion there is? Ito po ang dapat niyong bantayan pagdating sa mga anak nyo. So much hatred to the point that your children wants to kill you. Yan po ang ingatan nyo. Punong-puno na ng puot sa inyo yung mga anak nyo na kahit magulang kayo, mapapatay kayo. Napakatindi naman yung salita mong Bishop, Dr. Lopez. Nangyayari po ba yan?
Bakit? Hindi ba kayo nanonood ng balita sa mga TV nyo, sa mga radyo nyo? Tatay, pinatay ng anak. Ha? Nanay, sinaksak ng anak. Ano? Hindi po ba yung nangyayari? Come on. Nangyayari po yan. No? O baka na wala ka out of reality kayo. Nangyayari po yan kasi yung father o yung parents, napakatindi na yung ginawa sa anak. Ito, dumating lang po sa akin ngayon. I think, pinaalala sa akin ng Holy Spirit. Kasama to sa mga pinag-aralan ko. Thank you, Holy Spirit. The Holy Spirit reminded me. Eh, di po ba, marami tayong nababalitaan ngayon? Mga tatay! Oh my God! Nire-rape ang sarili nilang mga anak na babae. Oh my God! Isn't it that happening? Or you are out of reality? At tingin nyo lahat ng tatay aanghel. Dapat yata iumpog niyo yung ulo niyo sa semento. Sorry for the word. Nangyayari po yan. Kaya nga may mga anak, dahil ni-rape ng tatay, oh, ano na nagagawa ng anak? Nasaksak, pinatay. Di niya na kaya yung ginawa ng magulang niya, di ba? Nakakalungkot po yan, mga realidad yan. And I think in-line yan sa pinag-aaralan natin ngayon. No wonder the Word of God or God Himself said in His Word in our text, do not provoke your children first to anger by your wrongdoing. Alright, I'll give you the top 6 list. Ano itong 6 na to na share ko po ito in this tutorial para po maging aware tayo, para may knowledge tayo, at higit sa lahat, ma-avoid natin to. Let's avoid this. Especially to fathers out there. I don't care if you're a Christian or you're not a Christian. This goes to all of you. To all of us. Ako po, hindi po ako exempted dito. Ako ang recipient ng message nito, binigay sa akin to ni Lord, and so I am not exempted to sa bagay ito. Kaya ito po ay minomonitor ko rin sa akin buhay. Number 1. And as you listen, magkaroon kayo ng self-examination. No? Hindi yung nakikinig lang tayo eh. Tapos palalabasin natin sa kabilang tenga natin. At to be frank with you, huwag na kayo makinig. No? Para kayo nasa klase kung sa seminary sa Bible school. As a Bible guys, I always say before my class, if you're not ready to listen to my lecture, the door is open, you can go out. I don't permit students not listening carefully or even sleeping in my class. The door is wide open, go out. Listen up! Number 1, by favoritism. That's the number 1 thing that can make your children angry. Hindi lang angry. Resentment. Yan po yung mga nakalagay sa original Greek. Anger, resentment. Tinignan ko nga ito sa Tagalog. Ano ba Tagalog talaga ng resentment? Baka magkama. Jacob favorite Joseph. At alam niyo po ang story. No, if you're a Christian, if you're reading
Yung Bible. Si Jacob, pinakita niya ng harap-harapan yung kanyang favoritism. And you know the story. Paano po nagtapos yung story? Nagalit ba yung 11? Absolutely. Sila nga'y galit na galit to the point na they sold the favorite son to the Egyptian. At kung binasa niyo pa po mabuti sa Genesis, bago po siya ibinenta, actually, pinagplanuhan siya ng mga iba niyang kapatid, napatayin na lang siya. Nag-interview lang yung panganay si Reuben. Iniisip niya na pagka pinatay nitong mga kapatid ko, itong isang kapatid namin ito, paano kami makakauwi sa aming minamahal na ama. Kaya gumawa lang siya ng paraan. But yung mga iba niyang kapatid, punong-puno na ng anger at sama ng loob and hatred to the point they plotted his death. Sooner or later, there will be anger in his or her heart. Alam po natin sa Bible yan, alam din po natin yan sa, you got a problem, if we got 2 or 3 or more children. But of course, if you have one, hindi masyadong problema sa iyo. Number 2, ito rin po ay nakasulat sa ating text, di ba? By demanding abusive or humiliating demands. How you can make your children angry or full of resentment? By demanding unrealistic achievement goals. Yan. Marami po akong alam na ganyan. Some parents, some fathers, literally crush their children with pressure kailangan lagi kang mag-aral, ha? Kailangan lagi kang mag-practice ng music, ha? Kailangan lagi kang